Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Kami po nagpapasalamat sa umagang ito na kami po narito. Ikaw lang po ang aming tinataas. At sa mga oras na ito, Panginoon, ay narito ang iyong mga anak na handa, Lord, ang kanilang mga puso upang makinig ng iyong salita, Panginoon. Gamitin mo lang po ang iyong lingkod upang ikaw po ay mahusap po God at patuloy na magbigay ng panibagong kalakasan at pag-asa sa Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat at ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, maraming po nagkakaroon, kapatid. Maraming salamat sa aming Panginoon. Amen. Sa malayang araw nito, sa ating mga pagpupuri, alam ko na kumilos na ang ating Panginoon. Praise God. So, nais ko na buksan ang ating banal na sulat sa Book of Psalms, chapter 121. Sabi doon, I will lift up my eyes to the hills. From whence comes my help? My help comes from the Lord who made heaven and earth. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. Verse 5-6, the Lord is your keeper. The Lord is your shade at your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. Amen. Verse 7, the Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and even forevermore. Praise God. So, ang kanyang salita. So, ito po yung Psalms of David at ito po mga kapatid ay isang panalangin. Diba? Minsan naghahanap si David, saan manggagaling ang aking saklolo? Na minsan din mga kapatid sa atin ay nandun. Diba sa sandali na tayo po ay nasa panahon at nandun na kagipitan, hindi natin alam kung saan, kung sino ang tutulong sa atin. Pero ang kinig po natin palagi mga kapatid, na nandyan palagi ang Panginoon at kailanman hindi niya tayo iiwan. Amen. Ang ating saklolo ay magagaling sa Panginoon. Ibig sabihin, ang tanging pag-asa ng natin ay sa ating Panginoon. Maring tayo umasa sa mga tao, sa mga bagay dito sa mundo, pero makita po natin na isa lang ang nalapitan natin. Diba? Na nandiyan ang Panginoon, sabi na kailanman siya ay hindi naibig o natulog man. Kaya alalahanin po natin, walang panahon o oras na tayo po ay iniwan ng ating Panginoon. Kaya ang ating mensahe, even we don't see it, God is working. Amen. Sa panahon ng isang ay hindi natin nakikita o hindi natin napapansin, pero ang Diyos po ay gumagawa. Amen. Amen. Sa panahon na tila tayo po ay isip mo na parang iniwan ako ng Diyos, parang pinabayaan ako ng Panginoon. Pero hindi po natin alam, nakikita na ang Diyos po ay gumagawa. Amen. Amen. Kaya minsan mga kapatid, ito yung katanungan natin. God is nowhere or God is now here. May panahon mga kapatid na tila inisip nila na God is nowhere. Parang wala ang Diyos. Parang iniwan sila ng Diyos. Pero ang totoo mga kapatid, parang ang pagkakaiba doon God is nowhere, but God is now here. Amen? So makita natin bawat oras nandiyan ang Panginoon.
Amen. Kaya yung awit, di ba, naalala po natin yung awit, lagi natin kinakanta yung The Waymaker. Sabi po sa lyrics, the Waymaker, the miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. So nagpapakita po sa atin ng Diyos na siya po yung miracle worker, the promise keeper. Kailangan mga kapatid ay hindi nakalimutan ng Diyos ang kanyang mga pangako at patuloy siya na kumikilos sa atin. Sumunod na lyrics doon, sabi sa even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Sabi, you never stop working, you never stop working. Amen. So nakita po natin mga kapatid, kagaya ng sinabi ni David, na ang Diyos ay kailanman ay hindi na hindi po natulog man. Ibig sabihin natin palagi ang protection sa atin na sa sandali na minsan hindi natin papansin, pero actually mga kapatid, ang Diyos po ay kumikilos. Amen. Kaya kung binigyan po natin yung story sa mga taga-Israel, ang Diyos po ay may covenant kay Abraham. Siya ay gagawing ama ng lahat ng mga bansa. Pero sa panahon yun, nakita natin sa time mga kapatid na naghintay si Abraham at si Sarah mga kapatid, almost 99 years old. 90 si Sarah mga kapatid, si Abraham almost 100 na mga kapatid. Imagine, siya po ay pinangakuan ng Diyos na gagawin ama ng lahat ng bansa. Pero sa kanyang edad kapag parang sabi na amoy lupa na si Abraham. Paano pa magkakaanak paano pa siya magkakaanak? Pero nakita natin mga kapatid, sa time na yon, sa hindi na nakita, ang Diyos po ay kumikilos. Amen. So ano nangyari mga kapatid? Binigyan ba ng anak si Abraham? Amen. So sa takdang panahon mga kapatid, isinilang si Isaac. Yes. Amen. So may ilan dito na naghihintay, Lord, kailan? Pero ang Diyos po ay kumikilos. Amen. Kaya sa church, may mga naghihintay na, Lord, kailan kami magkaka-baby. Diba, example si Ginny, ilang years naghintay. Yes. Natila, imposible. Amen. Pero Amen. Kaya doon sa story ng mga Israelites, mula kay Abraham, kay Jacob, hanggang sa kay Joseph, na kung saan naalala natin si Joseph mga kapatid, kung saan siya ay kinaingitan na ng kanyang mga kapatid at pinagtanghang patayin hanggang siya po ay ibenta na at i-trade hanggang sa siya ay makarating sa Egypto. Doon sa Egypto, siya po ay naging alipin ni Potiphar. Diba, maganda na sana dahil siya ay pinagkatiwalaan ni Potiphar. Pero sa mga kapatid, dahil sa kagawa ng asawa ni Potiphar, siya po ay nakulong sa bilangguan na kung saan ang kinahantungan niya. Doon pala mga kapatid ay makikilala niya ang isa sa malapit sa hari o yung isang butler doon na kung saan nalaman na hari na siya ay pwedeng mag-interpret ng panaginip. At mula doon mga kapatid, nakilala siya ng hari at na-interpret niya na yung panaginip ng hari na magkaroon ng tagutong sa Ehipto at sa karatig ng mga lugar doon. At sa pamagitan ni Joseph mga kapatid ay naligtas ang buong Ehipto. Yes. At hindi lang daw mga kapatid, gano'n nangyari. Ang bayan, di ba, ang kanan ni Israel,
ang mga taga-Israel, mga kapatid, ay ito yung naging daan para sila ay maligtas. Amen. So sa pamamagitan ni Joseph. So nakita po natin, mga kapatid, ang pagkilos ng Panginoon na sa mga time na hindi na nakikita, pero ang Diyos po ay kumikilos. Diba? At isang araw, ito pala ang paraan ng Panginoon upang sila ay makarating sa Egypto sa pamamagitan ni Joseph. Yes. Amen. At hindi pa ho natapos ang kwento, mga kapatid. Nung nandun naman ang mga taga-Israel, sila ay lumusan talagang pinagpala doon at sila ay dumami at hanggang sa natakot na, mga kapatid, ang Paraon na sila ay maging mas makapangyarihan din sa kanila. Kaya ang nangyari, mga kapatid, sila po ay naging alipin. Imagine, ang bansang Israel, ang binhi ni Abraham na pinangakuan ng Diyos, isang araw, naging alipin. For almost 400 years, di ba, tila nakalimutan na ng Diyos. Pero isang araw, mga kapatid, sa pamamagitan ni Moses, na time na alala natin na kung saan pinapatay lahat ng mga bagong silang. Lahat ng sisilang na taga-Israel ay talagang mapatayin. Pero sinidang si Moses. At siya pala, mga kapatid, ang magliligtas sa bayan ng Israel. Amen. So makita natin yung story na ito na sa panahon na nandun yung pangako ng Panginoon sa bayan ng Israel at doon sa kalagayan nila, pero nakita natin, mga kapatid, na ang Diyos ay kumikilos sa kanyang paraan para masunod ang kanyang layunin. Praise God. So sa panahon, mga kapatid, na hindi nila nakikita, ang Diyos po ay kumikilos para matupad ang kanyang mga pangako. Praise God. Kaya nga sa atin din, minsan sa ating buhay ay patuloy na kumikilos ang Diyos. Bagamat hindi natin nakikita, pero ang Diyos po ay kumikilos. Amen? Kailan mo naramdaman na ang Diyos ay gumagawa ng miracle sa buhay mo? Di ba? Kailan mo napasalamatan, Lord, salamat po sa mga bagay nito na ginagawa mo. Kaya minsan ang napapasalamatan lang natin ng Diyos, di ba? Pagka nag-pray tayo at tinugon ng Panginoon. At hindi natin nakikita, mga kapatid, maraming panahon sa buhay natin kung saan ay kumikilos ang Diyos. Amen. Amen. Nandun ang kanyang protection, ang kanyang provision. Di ba, alam mo, sa araw-araw na di nakita, iniingatan ka ng Panginoon eh. Amen. May time na nandun ka sa isang panganib, pero grabe, hinawi na ng Panginoon eh. Di ba, para ikaw ay ligtas. May mga bagay, mga kapatid, na alam mo, may problema ka sa pamilya mo, sa trabaho mo. Minsan nakita mo na ayos na kagad eh. Di ba, gaya ng problema nila ni Sir Chris eh, di ba, sa kanilang business at product. Hindi lang nakita, mga kapatid, pero ang Diyos po ay kumikilos. Amen. Di ba? At tayo, mga kapatid, na ito inayos na ng Panginoon. Yes. Praise God. Doon sa time frame, mga kapatid, hindi natin nakita. Kaya dapat pala, mga kapatid, ay pinasalamatan natin pag na Lord, salamat po. Bagamat hindi mo alam, mga kapatid, may mga bagay na ginagawa ang Diyos para sa kabubuti mo. Amen? Kaya makita natin sa ating buhay, maraming mga bagay na ginawa ang Diyos eh. Di ba? Kailan ba nakita natin yung kailan ba natin huling nakita na ang Diyos po ay tumilos sa iyong buhay? Praise God. Actually, nung isinilang ka pa lang sa mundo ito, grabe, nandiyan na yung protection ng Panginoon. Amen? Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, bago pa nila alalangin ang mundo ito, pinili ka na ng Panginoon. Amen. Kaya nung isinilang ka, mga kapatid, nandun ka pa lang sa sinapupunan ng ina, amen, nandun na yung protection eh.
Amen? Na lumabas ka ng malusog eh. Imagine 9 months ka sa loob na napakadilim. Diba? Na wala kang makita. Amen? At nung isinilang ka mga kapatid, grabe. Makita mo gaano kabuti ang Diyos. Hanggang sa iyong buhay. Balikan natin mga kapatid, yung buhay mo noon. Diba? Paano ikaw ay ang Diyos ay nag-provide sa lahat ng iyong pangailangan. Ano yung narating mo ngayon? Di ba nakita mo ang pagkilos ng Diyos? May mga bagay na minsan hindi natin maunawaan, pero ang Diyos po ay nakikita natin kumilos. Amen? Minsan sa protection eh. Maalala mo sa buhay mo na marami mga kapatid na time na ikaw po ay iningatan ng Diyos. Diba? Naalala ko mga kapatid itong teenager pa ako eh. Nandun ako sa Nagandilla eh. Sa may bintana eh. Nagpapahinga ako doon. Doon ako natulog eh. Sa bahay niyo. Biglang may kumidlat. Gabi ang ganda ng panahon, kumidlat eh. At biglang mula dahil umuulan, bumaba ako. Maya-maya mga kapatid, may nadinig akong parang putok ng baril. Gabi dinig ako mga kapatid, nandun mayroong naligaw na bahala doon. Praise God. So nakita ko mga kapatid na paano iningatan ko ng Panginoon eh. Amen. Di ba? May maalala po natin sa ating buhay, maraming pagkakataon na ikaw ay nililis ng Panginoon sa kapahamakan. Yes. Di ba? Yung kanyang protection, yung kanyang provision sa iyong buhay. Praise God. Kaya dito mga kapatid, makita natin, bawat araw, makita natin ang pagkilos ng Panginoon. Amen. Maging sa panahon na minsan ay hindi mo nakikita mga kapatid, pero ang Diyos po ay gumagawa. Actually, hindi mo masinasabi sa Panginoon yung problema mo eh. May solusyon na ang Panginoon. Yes. Amen. Kumikilos na siya mga kapatid. Amen. Kaya dito mga kapatid, makita natin, nagpapakilala ang Diyos sa atin. Amen. Gaano ang pag-ibig ng ating Diyos para sa atin. Praise God. Kaya maalala po natin malagi, gaya ng sa Book of Psalms, Psalms 121, di ba? He will not allow your foot to be moved. He will keep you, will not slumber, behold you. He who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. Na kailangan mga kapatid ay hindi nailip o natulog pa ng Diyos. Amen. Walang panahon na hindi nakita ng Diyos yung mga bawat pangyayari sa buhay mo. Praise God. So natin yung kanyang pag-ingat, yung protection eh. Amen. Grabe yung mga dinaanan ng iba mga kapatid natin, di ba na grabe pero ang Diyos po ay patuloy na kumikilos. Ang kanyang protection mga kapatid. Praise God. Minsan yung maintindihan, paano nangyari yung mga bagay na yun? Praise God. Kaya kailangan mga kapatid, ibigay lang po natin ang buong pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 6-7, don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. So sa ating pananalangin mga kapatid ay nato mga kapatid ay binibigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoon eh. Amen. Kaya instead daw na mag-worry, bakit hindi na naman manalangin mga kapatid? Yes. Amen. Sabi, verse 7, and then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your heart and minds as you live in Christ Jesus. So dito mga kapatid, mauunawaan natin yung mga bagay na nais ng Panginoon para sa atin. Amen. Minsan hindi natin maunawaan, pero makita natin along the way, ito pala yung layunin ng Diyos. Amen. Kaya nga sa bawat araw maging sa panalangin natin, but Lord, ingat
ingatan mo po ako. Hindi ka ba ingatan ng Panginoon? Lord, pagpalain mo ako. Amen. Actually, pinagpala ka na ng Panginoon. Amen. Kaya sa prayer natin, aakinin lang po natin, Lord, salamat po sa iyong protection. Sa iyong pag-iingat, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong provision. Bagamat may mga pangailangan, pero alam ko, pinagbayad mo na yung mga bagay ito. Salamat, Panginoon, sa kagalingan. Hinangin po natin palagi, mga kapatid. Amen. Na ang kalusugan, kalakasan ay patuloy na idinitikagan natin sa ating buhay. Amen. Kaya dito makikita natin sa ating buhay, patuloy na kumikilos ang Diyos. Amen. So sa panahon na hindi mo nakikita, pero actually ang Diyos po ay kumikilos. Amen. Praise God. Minsan mawawalan ka ng pag-asa, pero may mga bagay na inaayos ng Panginoon. Amen. Kaya, minsan may katanungan tayo, Lord, bakit nangyayari ang mga bagay ito? Bakit gumagawa ang Diyos ng mga bagay na minsan ay hindi na natin maunawaan eh. Praise God. So, reasons why God is working behind the scenes in our lives. Praise God. Ito po yung last kong dalhin sa inyo sa magto. Ano po ang dahilan mga batid? Bakit? Minsan, kumikilos ang Diyos behind the scenes eh. Di ba na sa panahon mga batid na minsan ay hindi natin nakikita pero ang Diyos po ay kumikilos eh. Amen? Kaya minsan hindi natin maunawaan pero sa panahon mga kapatid ay makikita natin bakit ginawa ng Diyos yun. Amen? So, reason why God is working behind the scenes in our life. Unang-una mga kapatid, to reveal His will. To reveal us His will. Nais ng Diyos mga kapatid na ihayag niya sa atin yung mga bagay na nais niya, yung kalooban niya sa ating buhay. Amen? Kaya minsan mga kapatid, itinutuloy ng Diyos yung mga bagay. Minsan hindi natin maunawaan, pero ito pala yung nais ng Diyos. Amen? So Isaiah chapter 55 verse 8 to 9. Sabi daw mga kapatid, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. As heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Minsan hindi natin maawak mga kapatid ng ating kaisipan yung mga bagay na nais ng Panginoon. Amen? Pero mga kapatid ay pinapaisip sa atin ng Panginoon, di ba, ito pala yung gusto niya. Bisa may gusto tayo mga kapatid, pero alam daw yung mga kapatid, hindi natin alam kung ito pala yung layunin ng Diyos eh. Amen? Kaya napaka-importante na maunawaan natin sa ating buhay, Lord, ano ba yung kalooban mo? Amen? So minsan ito yung ating iniisip, maganda yung plano mo, pero mas maganda pala ang plano ng Diyos. Amen. Ito yung gusto mo, pero itinutuwid ng Diyos mga kapatid doon sa landas na nais niya. Mas maganda. Amen. Mas maganda mga kapatid. Praise God. Naalala ko yung Buddha mga kapatid, pinag-pray namin yun eh. At ibinigay kay Mr. Chris itong lugar. Pero binigay lahat eh. Amen. So nato mga kapatid na naging ayos na. Pero sa araw, bakit kaya mga kapatid? Praise God. Pero hindi natin mga kapatid alam kung ano yung nais ng Panginoon. Amen. Kaya minsan mga kapatid, kumikilos siya sa isang bagay na hindi natin maunawaan eh. Amen. Pero isa pa lang mga kapatid,
isang araw, makikita natin ano pala yung mas maganda pala yung plano ng Panginoon. Amen? Praise God. So, tinitingnan natin mga kapatid, pero may mga bagay mga kapatid na hindi natin maagok yung mas plano ng Diyos. Amen? At isang maganda, kailanman ay maganda, isipin natin malagi na maganda ang plano ng Diyos para sa atin. Amen. Amen? Gaya ng nakaraan, mga kapatid, nagibili ng Panginoon yung isang sakong bigas ninakaw eh. Bakit nangyari yun? Hindi ako makapaniwala, pero tingin namin sa CCTV. Gabi nakita namin yung taong gumawa nun. Praise God. Pero, bakit kaya pinahintulutan ng Panginoon yun? Praise God. Di ba dapat pinotect ng Panginoon? Pero, alam daw mga kapatid, nakita natin na yung protection ng Panginoon. Na isang araw, hindi lang pala yun ang kayang gawin ng tao yun. Ngayon pala, pinakita na ng Panginoon na hindi siya pwedeng kayang gumawa ng anong bagay sa kanyang anak Amen? Kaya, makikita natin palagi mga kapatid, sa ating buhay ay may mga bagay na hindi natin maunawaan, pero ay binibigyan tayo ng revelation ng Panginoon Lord, bakit nangyari ang mga bagay nito? Praise God. Kaya along the way, hindi natin alam, pero mayroong higit na mas magandang plano ang Diyos, mga kapatid. Amen. Sabi mo sa Proverbs chapter 19, verse 21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Praise God. So marami tayong nais, marami tayong plano, pero mas titingnan natin, mas mananaig kung ano ang plano ng Diyos para sa atin. Praise God. Kaya minsan gumagawa siya ng mga bagay behind the scene na minsan hindi mo manuwaan, pero along the way, ito pala yung plano ng Diyos, mga kapatid. Mas maganda pa pala. Yes. Praise God. Amen. Kaya lagi mga kapatid, isipin natin na hindi natin maunawaan yung plano ng Diyos. Sabi sa Ephesians chapter 3 verse 20, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Praise God. So hindi natin maaalok mga kapatid yung mga bagay na nais ng Diyos para sa atin. Di ba? Higit pa doon sa inaasahan mo ang kayang gawin ng Panginoon. Amen? At makita natin kung paano ang Diyos kikilos sa ating buhay. Hindi ka ba na-excite? Ano kaya yung next na gagawin ng Diyos? Di ba? Minsan ang gusto mo, ito lang Pero ang Diyos po, mga kapatid, ay mayroong mas magandang plano para sa atin. At lahat ito ay para sa ikabubuti natin. Thank you, Lord. Amen. Again, nakita natin ng story ng mga Israel. Yung plano ng Diyos sa kanila Amen. Hindi nasira. Si Joseph nakulong na ibinenta, nakulong, and isang araw, ito pala yung plano ng Diyos Di ba? Kaya ka sa atin, di ba, kapatid, makikita natin isang araw, ito yung plano ng Diyos para sa iyo. Amen? At i-reveal ng Panginoon. Kaya napaka-importante mga kapatid, ang ating personal, di ba, communion with God Dito, ipapaunawa sa ating Panginoon yung mga bagay na nais niya sa ating buhay. Di ba? Hindi doon sa nais mo, kundi doon sa nais ng Diyos para sa iyo. Di ba? At imagine ba ang ano yung buhay ngayon? Ito ba yung iniisip mo? Pero ito yung plano ng Diyos Hindi ko naisip na dati isang araw pala ako ay tatayo sa inyong harapan. Gagamitin niya ako. Di ba? Nakita ko kung paano kumilos ang Diyos at isang araw nakita ko na lang. Ito pala yung
plano niya sa iyo. Amen. Kaya nga sa ating buhay, napaka-importante, malaman mo yung purpose mo eh. Diba? Ano yung purpose mo sa mundo nito? Diba? Hindi lang tayo nabuhay para saan ka nabubuhay. Diba? Magtatrabaho, bigay yung mabubuhay ka. After nito, ano yung kasunod? Diba? Kaya ang buhay ng mga batid, kapag hindi mo alam ang layunin, nakakapagod. Yes, amen. Walang direksyon. Ano yung inaabot mo? Kaya yung matama patid na mayroon silang hinahanap pero wala, nanatiling naandun pa rin mga patid. Amen? Imagine, yung mga lalo yung mga tatrabaho, papasok sa trabaho, maghapon, tatrabaho, uwi na naman, papasok, trabaho na naman. Yung mga nanay, gising sa umaga, magigis sa bahay, maglalaba, magluluto, ginabukasan, nandiyan na naman. Amen. So, paulit-ulit lang eh. Pero pag nakita po natin ang tunay na layunin ng Diyos sa buhay natin, napakasimple lang pala ng buhay. Yes. Amen. So, ma-enjoy natin ang buhay. Ito lang pala eh. Amen. Kaya pag nakita po natin ang tunay na layunin ng Diyos sa buhay natin, grabe, di ba, na ito yung magpapabigay sa atin ng kontentuhan eh. Di ba, ng kapayapaan. Dahil ito pala yung layunin ng Diyos para sa atin. Amen. Palakpakan po natin. Kaya ang bilis ng Diyos eh. Di ba, can you imagine mga kapatid, bakit ka narito ngayon? Amen. Bakit? Isang araw ay tinawag ka ng Diyos. Isang araw nakilala mo siya at ibinigay mo ang kanyang buhay para sa kanya. Amen. Kasi siya kumikilos eh. Kasi alam na mga kapatid kung sino talaga ang tatanggap sa kanya eh. Di ba? So siya kumikilos para sa isang layunin. At sa araw mga kapatid, makita mo yung mga bagay na nais ng Diyos para sa buhay. Praise God. Amen. So, pangalawang mga kapatid, reason why God is working behind the scenes in our lives to teach us to walk by faith. Tinuturuan po tayo ng ating Panginoon to walk by faith eh. Di ba? At kasi sa buhay na ito, kung titingin ka lang sa mga bagay na nakikita mo, di ba, magkakaroon ka ng pangamba eh. Di ba, minsan ay may mga bagay mga kapatid na hindi mo maunawaan, pero sinutukan tayong Panginoon na to walk by faith eh. Sumunod lang sa mga bagay na nais sa ating buhay. Amen. Kaya sabi mga kapatid sa Romans 8:28, diba? And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Diba? All things work together for good eh. Kaya ang bawat nangyayari sa ating buhay mga kapatid ay para sa pawang ikabubuti natin. Amen. Amen. Kaya nga sa lahat ng bagay mga kapatid ay pasalamatan natin siya. Amen. Sa bawat araw mga kapatid, maging maganda man yan o hindi, ito ay para sa ikabubuti natin mga kapatid. Amen. Kaya sabi, hindi man lahat ng bagay ay maganda palagi, pero all things work together for good. Amen. So makita natin ang maaaring sa tingin natin sa una ay parang feel, parang hindi maganda. Pero alam daw mga kapatid, tinuturuan tayo mga kapatid tinuturuan tayo ng Panginoon na sa Kanya lang po lubos na magtiwala. Praise God. So ang Diyos po ay kumikilos eh. Di ba? Kasama doon sa plano niya eh. Kasama doon sa magandang plano niya yung mga bagay na nangyayari sa atin. Kaya minsan mga kapatid ay nakikita natin na iba yung direction ng buhay natin eh. Nababago yung mga
bagay sa buhay natin. Kasi nais ng Diyos na ituwid ang landas natin na ituro sa ating mga kapatid yung talagang buhay na nais niya para sa atin. Amen. Kaya nga ito yung reason bakit ang Diyos ay napakito. Sabi sa John chapter 10 verse 10, I came that you may have life and have it more abundantly. Diba, ang layunin ng Diyos mga kapatid ay hindi lang po tayo na mabuhay sa mundo ito. Buhay na nakaraos, hindi lang mabuhay kundi maganasan natin mga kapatid ang buhay na nais ng Diyos para sa atin. Amen. Amen. Kaya nga kapatid, ito po yung aangkinin natin palagi sa atin. Dahil sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, maganasan natin yung buhay na nais niya para sa atin. Amen. So tayo po mga kapatid ay tinanggap natin mga kapatid ang kalayaan, pinalaya na tayo ng Panginoon. Amen. At kayo mga kapatid, aangkinin po natin na yung buhay na nais niya para sa atin. Amen. So siya po ay nagtiis, nagpakahirap upang maranasan natin ang buhay na pinagpala sa kanyang presensya. Amen. Palakpakan po natin mga kapatid. Kaya nga natin iisipin palagi mga kapatid. Tinutukan tayo mga kapatid ng Panginoon to walk by faith. Amen. Hindi sa mga bagay na nakikita natin. Pero doon sa mga bagay na i-reveal sa ating Panginoon. Bagamat wala pa mga kapatid, hanginin po natin na ito po ay ipinagkaloob na ng Panginoon para sa atin. Amen. Kaya idiklara po natin palagi mga kapatid, amen, na sa ating buhay, bawat larangan ng ating buhay, tayo po ay mananagumpay. Amen. Idiklara po natin palagi na we are blessed and highly favored by God. Amen. So, paniwalaan po natin na ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa atin. Praise God. Tinuturuan po tayo ng Panginoon to live by faith. Amen. And last mga kapatid, the reason why God is working behind the scenes to strengthen our trust in Him. Diba? Dito mga kapatid, habang tayo po ay nagpapatuloy, tinuturuan po tayo ng Panginoon na para lalo pang lubos na magtiwala sa Kanya ng buong buo. Amen. So nakita natin kung paano ang Diyos ay kumilos sa atin. Pinanghawakan po natin mga kapatid. Nasa natin sa Psalm 121 verse 54. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel shall neither sleep nor shall neither slumber nor sleep. Praise God. So makita po natin mga kapatid na sa ating buhay, kailanman ay hindi tayo iniwan ng Panginoon. Amen. Yung pagtitiwala natin, yung buong trust natin mga kapatid ay nasa Kanya. Praise God. So siya yung ang ating Diyos noon at ngayon at may pakailanman. Amen. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Amen. Praise God. So panghawakan po natin na ang Diyos na gumawa ng himala sa mga Israel. Siya din po ang Diyos na ating pinaglilikuan na kayang gumawa ng himala sa ating bagay. Sa ating buhay. Diba? Makita natin bawat araw siya ay kumikilos. Siya po ay gumagawa. Kaya kailangan po mga kapatid, ito po yung palagi mahigigabay natin. Diba sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path.
Amen. So, tinutuwag po tayo ng Panginoon na buong, ibigay natin ang ating buong pagtitiwala sa Kanya. Amen. Na tayo po ay susunod lamang doon sa Kanyang kalooban. Amen. Praise God. May pagkakataon mga kapatid na hindi natin maunawaan, pero ang gagawin mga kapatid, sumunod lang. Amen. So kailangan mga kapatid, sa ating buhay, ang Diyos na ang nagmamanibra eh. Kung baka sa sasakyan, siya na yung nagdadrive ng sasakyan mo eh. Pero ang nangyayari, ayaw mo malis sa driver's seat eh. Diba? Ang Diyos na nagdadrive eh. Parang gusto pa lang mo pa rin na, diba, na ikaw pa rin eh. Ayaw mong pabayaan eh. So kailangan mga kapatid, lumipat ka eh. Doon ka na sa likuran, hayaan mo na siya ang magmayagba sa iyong buhay. Yes. Amen. So nais kong Panginoon mga kapatid na siya po ang lubos na pagkatiwalaan natin. Amen. Praise God. Hayaan po natin na siya po ay kumilos. Praise God. Kaya makita po natin tinuturo sa atin ng Panginoon na kailangan lang tayo po ay buong lubos na magtiwala sa Kanya at sumunod lamang mga kapatid. Amen? At makita po natin sa ating buhay yung mga bagay na nais niya. Yung mga bagay na kalooban niya mga kapatid. Kaya minsan tayo, bakit gumagawa ang Diyos sa mga bagay na hindi natin maunawaan para i-reveal sa ating mga kapatid yung mga bagay na nais niya, yung kalooban niya. So, God wants to reveal us His will. God wants us to teach us to walk by faith. Amen. And God wants to strengthen our trust in Him. Praise God. So ito po yung nais ng Panginoon na ibigay lang ang buong pagtitiwala natin sa Kanya. Praise God. So remember, He is our way maker, the miracle worker. Amen. The promise giver. Amen. The light in the darkness, sabi sa awit, my God, that is who you are. Na lagi natin inataas. Amen. So even when I don't see it, sabi sa awit, you are working. May mga bagay na minsan na hindi natin nakikita, pero ang Diyos po ay gumagawa. Amen. Kaya ang gagawin lang po natin, magtiwala at sumunod lamang sa Kanyang kalooban. Amen. Palapakan po natin ang natin. So, ayun ko mga kapatid na tayo po lahat ay tumayo. Pasalamatan